Welcome back to our channel, another costume, another vlog. So this is the part 2 and the very last part of how we did the Darna costume inspired by Iza Calzado's version nung sa Darna ni Jane De Leon bilang Darna na unang tagapangalaga ng bato. And sa unang video, nakita nyo kung paano natin ginawa yung breastplate at yung arm bracer. So this time, ito naman yung kukumpletuhin na natin yung buong package ni Darna. So I started with doing the main frame or base frame nung hip armor. So basically, ganun lang din siya, EVA foam. Tapos syempre, bawat details na yan ay kailangan sukat na sukat para hindi tayo magkamali at malapit doon sa pinagagayahan nating reference. And kapag naliningan na natin siya ng white pen, it's time to make ukit-ukit using our X-Acto knife and blade. So para makatipid, wag nang bumili ng mga blades masyado, maghasa na lang ng blade kapag medyo mapurol na. At kapag natapos na natin yung base frame, ito naman yung pinaka-details na kukulayan natin ng gold mamaya. Actually, yung kaninang base frame natin will be colored or covered with metallic spandex na red, and ito naman kina-cutout natin ngayon ay magiging gold details niya. So again, ang reference natin lagi ay naka-ready para gayang-gaya natin siya. So dahil na-cutout ko na yung shape niya, it's time for me to outline dahil ang kailangan naman natin sa kanya yung pinakalabas lang. Yung loob ay ika-cut natin. Same drill, kailangan nating sukatin. Kailangan pantay siya lahat, inches, millimeters, half an inch, para hindi maging baboy or hindi maging makalat yung gagawin nating costume. And at the same time, malayo o malapit, malinis ang pagkakagawa natin. So at this point, ayan, tinatanggal na natin yung mga hindi natin kailangan na magagamit pa rin natin siya. So please, kapag may malalaking mga chunk kayo ng mga EVA foam, huwag nyo munang itapon dahil may paggagamitan kayo niyan. So yan ang magiging isura niya kapag magkapatong na siya. At pag nabalutan na natin ng tela, gamit ang contact cement, eto na siya. Apply heat. Gamit ang heat gun nyo para ma-shape nyo rin siya at ma-curve natin ng kaunti. And in fairness, looking good. O, diba? Mukha na siyang isang piece lang. Hindi na siya mukhang dalawang piece. So, same with the biceps armor dahil yung version ni Isa ay ganon. And then, ito naman yung gagamitin natin para sa kanyang belt. Ganon lang din ginawa natin. Inukit, binilog, ininit, at binalutan ng metallic spandex gamit ang contact cement. At dahil nga nung una medyo messy pa yung likod niya dahil nandun yung mga pinagdikitan ng tela, mas maganda na rin na i-cover natin siya with black cloth. Ito regular na ano lang yan, Gina cloth, para at least maganda. Sa side armor or hip armor, red ang binalato sa kanya kasi pag nakatagilid yung magsusuot, kitang kita siya. So pag black parang medyo awkward, kaya ginawa natin siyang red. Also with the breastplate, ayan, black na rin yung sa may bubelya at gold yung sa strap. So ito naman po ang ating helmet na ginamit natin ng pattern, and then ito yung kanya magiging pinaka-logo sa ulo. At dahil hindi masyadong maganda yung pagkakakat natin dito, kailangan natin siyang i-dremel or i-sand para ma-soften natin yung mga edges. Ayan, medyo mas malinis siya tignan. In all fairness, nung sa nagawa kong helmet this time, napaka-fit niya sa ulo. Salamat sa manikin namin. Nagduda pa ako nung una kasi parang feeling ko maliit. Yung pala, saktong-sakto, as in. Hindi siya maluwag, hindi masikip, tama-tama lang. Katulad ng hip armor, meron ding gold na accessory or parang accent yung ating helmet. Kaya ito na yun, tinrace ko, and then nung nagupit ko na, it's time to glue all the pieces together para magkaroon tayo ng something na product na ito. Ang ginamit ko ay oily glue kasi tignan nyo naman ang difference. Kapag oily glue, walang mess, pero pag ground B or contact cement, medyo nag-iiwan siya ng mga stain. Kailangan din natin siyang kinisin using the Dremel tool para mas maging smooth yung edges ng helmet. At kung meron mga sobra or excess na mga rubber, pwede natin siyang pantayin gamit ang paghihinang. At saka yung dugtungan, in all fairness nagiging isa lang siya tignan kapag nahinang na siya. Ayan, nainit na rin natin siya. Medyo hindi siya ganun ka-perfect. Hindi pa ako talaga sanay mag-Dremel, pero alam mo na, practice makes perfect. Oh, pak, ganda oh. Darna ka ba o Magneto?
Ayan na, nagkaroon na tayo ng base na black sa ating helmet and then kinover ko siya with white after nung black na matuyo para maging matingkad yung kulay red pag in-apply natin siya. And as for this, kailangan maging metallic siya kaya black yung base and then diretso ng gold paint. O, diba? Ang tingkad ng pagkaka-red. Kung black lang kasi yan, magiging medyo dark yung red niya. It's almost done and it's all coming together. Dito sa point na to, yung lock na lang at yung ibang dito sa ginagawa ko. So sa helmet, eto na siya. Nakita ko technique na to wherein yung spray paint ini-spray doon sa pinaka takip at habang nasa liquid form pa siya, dudututan mo ng magandang brush, flat brush, para maging parang regular paint lang siya doon sa mga details na kailangan lang natin. So, idikit natin siya lahat ng pieces together. Yung bahag, idikit na rin natin para hindi siya tatanggal-tanggal pag sinuot. Ito, nag-struggle ako ng kaunti doon sa hip armor. Nag-iisip ako, detachable ba o permanent na nakakabit? Nanalo ang permanent. So, dinikit natin siya ng oily glue. Yan, kailangan pantay sa kabila. Ayun, successful naman tayo. Pumantay naman siya. And eto na. Siyempre, dapat ako muna ang buwan na mano sa pagsusuot ng helmet, no? Darna, tsareng. Hindi ako makasigaw kasi may tulog pa mga tao niyan. Alas 6 ng umaga yan. O, diba? Looking good. At sasabihin ko siguro mga nasa 90% kamukha siya nung reference natin. So, yung breastplate natin ay adjustable from small, medium to large. Kaya niyan. Dahil yung mga strap natin ay adjustable. Even yung belt, oh, eto na siya. It's all coming together pag nabubuo na. Ang ganda niya, ha? Ayan na siya. Unti-unti na natin nabubuo. Ang kulang na lang ay yung inner garment na tinahina ng ating Ate Alma. Yung kanyang shorts na medyo shorts ang pinagawa natin para medyo conservative pa rin. And yung inner garment niya like Isa Calzado with the boots. Oh my God, hindi yan niya eksaktong boots. Yan ay aking leather boots na mataas yung heels. Kaya naman perfect siya dun sa ating costume. And kapag talagang buong-buo na, eto na siya. Ready to fly. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Darna costume. Is now available for rentals. PM lang kayo pag gusto nyo i-renta ang Darna. Maraming salamat. Bye!